الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Purihin at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang hinihingian natin ng tulong, kapatawaran at ng patnubay. Tayo rin ay humihingi ng saklolo, pagpapakukup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili, kasamaan ng ating mga gawa, sapagkat katiyakan ng sino mang binigyang patnubay ni Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya, at sino mang inahayaang maligaw ang kanyang landas ay walang makakapatnubay sa Kanya maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasaksi rin ako at sumusumpa na wala ng iba pang Diyos na karapat dapat paggugulan ng pagsamba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na walang kasama, walang katambal sa Kaniyang pagkadiyos. Sumasaksi din ako na si Muhammad ang pinakahuling propeta sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang daladalang mensahe ay hindi ito bago. Nawa ang kanyang kapayapaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bumasa sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga propeta, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga Muslim, mga Muslim, sinabi ni Allah, ang kataas-taasan sa kanyang banal na aklat, o kayong mga manampalataya, o kayong mga naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim, tatakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng totoo at tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at paglayo sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal,
huwag ninyong hahayaan na kayo ay mamatay, bawian ng buhay, maliban na kayo ay sumuko, sumunod, tumalima sa kalooban na nag-iisang Diyos na si Allah. Ibig sabihin, wag nating hahayaan na tayo ay mamatay, bawian ng buhay, maliban na tayo mga Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinabi pa ni Allah pagkatapos ng pagpapakukup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sinupang sa talas, sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa isang tao, at ito ay si Adan alayhi salam. Si Adam alayhi salam, mula sa kanya'y nilikha ang kanyang asawa, mula sa kanilang dalawa'y nilikha ang maraming kalalakihan at kababaihan. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa kanya kayo humihingi ng karapatan sa isa't isa, at huwag ninyong puputulin ang ugnayan sa pagkakamag-anakan, sapagkat katiyakan na si Allah ay lagi nang nagmamasid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Purihin natin at pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa lahat ng nilalang. Mga kapatid ko, Yawmul Jum'ah, araw ng Biyernes, nasa ilalim nito ay ang pag-uutos at panawagan ni Allah tungkol sa sinasabing Salatul Jum'ah na kinakailangang tugunan ang panawagan na ito ng mga taong sumasampalataya, sumasamba at naniniwala kay Allah bilang nag-iisang tunay na Diyos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga kapatid ko, sa araw ng Biyernes, dito, sa loob ng oras na kung saan tayo ay magsasagawa ng Salatul Jum'ah, dito yung oras na kung saan maririnig ang mga paalaala ng isang nagbibigay ng khutbah o ng khatib. Mga paalala na nagmumula lamang sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbibigay ng paliwanag na nagmumula sa ating mga ulama, sa ating mga eskulan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngayong araw na ito ay kukuha tayo ng isang aral mula sa isang kwento ni Ibrahim bin Adhan. Mga kapatid ko, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang minsan ay dumating kay Ibrahim bin Adhan itong mamamayan ng Basra. Ang tinatawag na Basra ay ito yung Iraq sa araw o sa panahon natin ngayon. Dumating sa kanya ang ilan o marami sa mga mamamayan ng Iraq o Basra. Dito ay nagsabi ang mga taong ito kay Ibrahim bin Adhan, "Ya Ibrahim, meron kaming idudulog sa iyo at itatanong, sapagkat naniniwala kami sa sinabi ni Allah sa banal na Quran, wa qala rabbukum udani astajib lakum." Ito yung tanong nila dito kay Ibrahim bin Adhan. Nung marinig ito ni Ibrahim bin Adhan,
na sinasabi nila, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ito yung tanong nila na ang ibig sabihin, sinabi ni Allah na dumalangin kayo sa akin at kayo ay tutugunan. Sinabi ni Allah sa banal na Quran. So, sinasabi ng mga mamamayan na ito, "Ya Ibrahim, kami ay laging nananalangin at marami kaming panalangin, ngunit hindi naman tinutugunan." Hindi ba sinabi sa talatang ito na tutugunan ni Allah yung panalangin? Bakit hindi kami tinutugunan sa aming mga panalangin? Sumagot si Ibrahim bin Adhan, sapagkat sabi niya, ang dahilan na namatay ang inyong mga puso sa 10 kadahilanan. Namatay, kahon ninyo, kukuha tayo ng aral ngayon dito. Namatay ang inyong mga puso sa 10 kadahilanan. Yan. Una, sinabi niya, arafatumullah walam ta'adu haqq. Sabi niya, una, kilala ninyo si Allah na siya na ang tagapaglikha. Arafatumullah walam ta'adu haqq. Kilala ninyo si Allah na siya ang lumikha, siya ang dapat paglingkuran, siya ang dapat sambahin. Ngunit hindi niyo ibinigay kay Allah ang kanyang karapatan. Ano ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ay sasambahin. Oo nga naman. Dalangin sila ng dalangin pero hindi sumasamba. Subhanallah. Nagdudua para bagang ganito. May mga tao na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang paniwala lang sila, pero hindi nila sinasaba o hindi nila ibinibigay ang karapatan ni Allah, tulad ng pagsasala. May mga Muslim ngayon, subhanallah, sinasabi nila mga Muslim sila, pero hindi nagsasagawa ng sala. Paraan para ikaw na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at ibigay ang karapatan ni Allah. Hindi ba sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi kayo nilikha o mga jinn at ang mga tao maliban anya na ako ay inyong sasambahin. Kaya dalangin sila ng dalangin, itong nagsasabing hindi raw anya tinatanggap yung kanilang panalangin. E paano tatanggapin kung hindi naman nila ibinibigay yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pangalawa, wa idha aitum hubba rasul wa hubba wa idha aitum hubba rasulillahi wa taraktum sunnatahu. Ito yung pangalawa. Oo, dumadalangin kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero sabi ni Ibrahim bin Adhan, sinasabi ninyong naniniwala at mahal ninyo ang propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu. Ngunit iniiwan na naman nyo ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilan, sinasabi ng mga taong ito, naniniwala at sila, minamahal nila ang propeta ni Allah. Ngunit iniiwan nila ang mga sunnah, kaparaanan, katuruan sa lawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kaparaanan
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga dahil hindi tatanggapin kahit na tayo ay sumasamba, kahit na tayo ay sumasamba pa kay Allah kung wala sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, useless. Tatanggapin ni Allah ang ating mga gawain, tatanggapin ni Allah ang ating panalangin kung hindi naman natin nasusunod ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa amruna fahuwa rad. Yung mga gumagawa ng mga pagsamba na hindi naman sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa amin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hindi kabilang sa akin. Subhanallah. Pangatatlo, kara kitab Allah o kara'atum kitab Allah walam ta'malu bihi. Allahu Akbar. Hindi anya tinatanggap ang inyong panalangin dahil kara'atum kitab Allah. Binabasa ninyo ang Quran, ang aklat ni Allah. Walam ta'malu bihi. Ngunit hindi naman nyo isinasabuhay. Hindi naman ninyo isinasagawa. Allahu Akbar. Ha? Hindi ba napakarami ngayon, grabe kung magbasa ng Quran. Hindi mo sila matatawaran sa mga pagbabasa ng Quran, sa mga litra nito, sa tamang tajwid. Masyaallah, hindi mo sila mauunahan doon. Pero yung kanilang pamumuhay ay salungat sa kanilang binabasa sa Quran. Gaya na sinabi ni Ibrahim bin Adham. Masyaallah. Okay. Pag-apat, wa ilqa'aytum adawati syaitani wa wafaqtuhum Allah. Ano sabi? Sa pang-apat, sinasabi ninyo na si Shaitan ay inyong kaaway. Talaga naman. Hindi ba lang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ninyong susundan. Huwag ninyong susundan ang yapak ni Shaitan o si Satanas sapagkat katiyakan na siya ay inyong lantad na kaaway. Sabi ni Ibrahim bin Adham, sabi niya, sinasabi ninyo na inyong kaaway si Shaitan, pero yung kanyang gawain ang inyong sinusunod. O yun na nangyayari sa panahon din naman natin ngayon. May mga tao na sige ng sige, sabi, si Shaitan, kaaway natin yan. Pero yung kanyang gawain ay gawain pa rin ni Shaitan. Chismis dito, chismis doon, hindi nagsasagawa ng salat. Pero pala nang sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Lagi niya sinasabing, ako'y nagpapakupkup kay Allah laban sa isinumpang Satanas. Naniniwala sa bagay na yon. Pero yung kanyang ginagawa ay gawain ni Shaitan. Walang ginawa kung hindi hudyukan ng mga makasalanang gawain ang kapwa niyang tao. Maraming ganon. Subhanallah. So yun, sinasabi nila, nakaaway nila si Shaitan, ngunit sabi niya, wawafaqtumuhun.
ngunit siya naman ay inyong sinusunod. Allahu Akbar. Panglima, wa qultum nuhibbul jannata walam ta'malu laha. Sinabi niya, kayo ay nagsasabi, wa qultum, sinasabi ninyo na gusto nyo, mahal ninyo ang paraiso. Gusto ninyo ang pumasok sa paraiso. Ngunit, hindi naman kayo gumagawa o nagtatrabaho tungkol dito. Ibig sabihin, hindi naman ninyong ginagawa ang paraan para kayo ay makapasok sa paraiso. Hindi ba napakaraming tao ngayon, bukang bibig, gusto ko ng paraiso, gusto ko ng paraiso. Pero wala siyang ginagawang hakbang. Wala siyang ginagawang pagsusumikap para makuha yung daan patungo sa paraiso. May mga tao na sinabi na nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging magaan yung landas tungo sa daan ng paraiso. Ano yan? Yung ikaw ay mag-aral sa Islam. Ang dami ngayon nag-Muslim o ang daming mga Muslim ngayon tumanda na sa Islam, wala pa rin alam sa Islam. Subhanallah. Samantalang sinasabi, gagawing magaan ang landas tungo sa paraiso ni Allah kapag tayo ay naghahanap ng kaalaman. Allahu Akbar. Okay. Pang-anim, wa qultum innakum nakhafun nar walam takrabu minha. Allahu Akbar. Sinasabi ninyo na ayaw, katiyakan na kami ay natatakot sa apoy ng impyerno. Wala takrabu minha. Ngunit hindi naman kayo umiiwas dito. At sa karugtong na sinabi niya, patuloy pa rin kayo sa mga paggawa ng kasalanan. Allahu Akbar. Kasalanan na siya ang magiging daan, magiging dahilan upang ikaw ay mahulog, malaglag sa apoy ng Jahannam o impyerno. Fattakun nar! Sabi ni Allah, katakutan ninyo ang apoy. Katakutan ninyo ang apoy sa impyerno. Napakarami ngayong mga Muslim na alam na niyang ito yung daan sa impyerno. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng bagay na ito. Patuloy pa rin siyang sa mga gawain na hindi nagsasala, hindi nagbibigay ng panahon para sambahin niya si Allah, gumagawa ng mga kalaswaan, pagsisina, o di kaya ay mga bagay na kung saan magiging dahilan para siya ay malaglag sa impyerno. Wow. Pang-pito, wa qultum innal mauta haqq wa lam tasta'idu lahu. Ayan. Ano yun? Pang-pito, sabi ni Ibrahim bin Adhan, gusto niyo tanggapin yung panalangin ninyo, pero sabi niya, sinasabi ninyo ang kamatayan, katiyakan ang kamatayan ay katotohanan. Sinasabi ninyo ito, pero hindi kayo naghahanda para dito. Di ba? Marami naniniwala na tayo ay mamamatay, magwawakas, iiwanan natin ang daigdig na ito, mamamatay at mamamatay pa rin tayo, sapagkat sinabi ni Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan,
pero sige pa rin ang tao. Hindi pa rin niya pinaghahandaan ang kanyang kamatayan. Tapos sasabihin nila, bakit hindi tinatanggap yung panalangin namin? Gaya ng mga mamamayan na ito na lumapit sa isang sheikh, kay Ibrahim bin Adhan. Okay. Panghalo, istaghaltum bi'ubi ghairikum wan nasitum yu'bikum wanasitum yu'bikum. Ang pangwalo, sinasabi ninyo anya, istaghaltum, sinasabi ninyo, nakikita ninyo yung mga kamalian ng iba sa inyo, pero hindi nyo nakikita yung inyong kamalian. Diba? Parang sinabi ni Allah yan sa mga Hudyo sa banal na Quran, sa surah Al-Baqarah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nagsasabi sila sa mga ibang tao ng kabutihan, pero nakikita nila yung hindi nila nakikita o nakakalimutan nila yung kanilang mga sarili. Ibig sabihin, nangangaral sila na mabuti sa tao, awag mong gawin niya, pero hindi nila nakikita yung kanilang sarili, nakakaligtaan nila. Okay? So yan yung mga Hudyo. Parang ganito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubsiru ahadukum al-kadhata bi'ayni akhihi wa ansa al-jid'a min 'aynihi. Min 'aynihi. Anong ibig sabihin? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita ninyo ang maliit o konting puwing ng mga mata sa iba. Parang nakikita mo yung puwing ng iba. Pero, sabi niya, hindi nyo nakikita ang truso sa inyong mga mata. Allahu Akbar. Ha? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba napakarami yan? Yung napakaliit na pagkakamali ng kanyang kapatid, ng kanyang kapwang tao, nakikita ninyo, pero hindi niya nakikita yung malaking pagkakamali o malaking pagkakasala na kanyang ginagawa. Yun ang ibig sabihin noon. Subhanallah. Ayan. Pangsyam, akaltum ni'mat Allah wa lam tashkurha. Kumakain kayo sa mga biyaya sa inyo ni Allah, pero hindi kayo natututong magpasalamat sa inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Opo naman. Maraming grabe kinakain ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Pero hindi man lang nila naalala kung sino ang nagbibigay ng kanilang biyaya. Tinatamasa nila ang isang damakbak na biyaya ni Allah. Pero hindi man lang sila makapagpasalamat kay Allah. Hindi man lang nila maalala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kanilang kalakasan, ng kanilang kalusugan, ng lahat-lahat. Siya ang nagbigay ng biyaya, nagbibigay ng pamilya sa ating lahat. Lahat ng yan ay pinakikinabangan natin. Pero nakakaligtaan ng tao. Subhanallah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O mga tao, ya ayyuhal insan,
So mga tao, ano sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bagat kinumplito ang biyaya para sa inyo? Ang tanong ni Allah, bakit kayo tumalikod? Allahu Akbar. Bakit nakalimot ang tao? Di ba? Subhanallah. Okay. Pang-sampu. Wadabtum mautakum walam ta'tabiru bihim. Walam ta'tabiru bihim. Anong ibig sabihin? Sabi niya sa ika-10, naglilibing kayo ng mga bangkay ng kapwa ninyong tao. Oo nga naman. Marami, naglilibing, hinahatid sa libingan. Pero, sabi ni Ibrahim bin Adhan, nakakalimutan ninyo na naman ang inyong mga sarili, hindi nyo ito pinaghahandaan, hindi nakapagbibigay ng aral sa inyo, hindi nakapagbibigay sa aral sa inyo ang inyong paglilibing sa mga bangkay ng inyong kapwang tao. Di ba? Marami yan. Naglilibing, hatid sa libingan, pero hindi nakakapagbigay aral sa kanya. Uy, dapat maghanda ako, mamamatay rin pala ako. Dapat ako magsala na. Dapat ako gagawan ako ng kabutihan. Allahu Akbar. Hindi yung tao na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ano sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? May mga tao na pagkatapos kanilang masaksihan na sila pala ay mamamatay at nandun na sa kanilang kamatayan, sasabihin nila, Ya Allah, Ya Rabb, ibalik mo kami sapagkat kami ay gagawa na ng mga pagkakawang-gawa at kami ay magiging mabuti. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na. Ha? Hindi na. Tapos na. Allahu Akbar. Sa banal Quran. Hindi na pwede magbigay ng palugit. Yun. فَيَقُلَّ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Kapag ang kamatayan, sumabit na sa kanila, sasabihin na nila, ha? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Sasabihin na nila, magiging mapagkawang-gawa kami, magiging ano na kami, magiging mabuti na kami. Sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ha? Hindi na maaring yurong pa ang palugit. Allahu Akbar. Yan. So ito yung sinasabi ni Ibrahim bin Adhan o bin Adhan sa mga mamamayan na pumunta sa kanya upang ika-isang huli sinabi ni Allah na dumalangin kayo sa akin, kayo ay tutugunan. Ibig sabihin, bakit hindi nangyayari? Sapagkat namatay ang kanilang mga puso sa 10 kadahilanan na sinabi ni Ibrahim Adhan.